Kumusta mga ka-Jots? Bago nga po pala ako magsimula ay nais ko pong i-shoutout ang ating mga listeners dyan at sa mga patuloy pong nakikinig at sumusubaybay ng ating kwento dito sa Jots Love Notes. Heto na tayo sa bago nating kwento na pinamagatang Itinurok ni Doktor ang kanyang gatas sa akin. Karina's point of view. Aray, bakit ang sakit naman? At nasaan ako? Saad ko ng pag-upo ko. Naramdaman ko na masakit ang banda sa aking ibaba. Nang tingnan ko ang palibot ko ay pamilyar. Hospital to ah. Bakit ako nandito? Ano nangyari sa akin? Dahan-dahan akong tumayo. Masakit kasi talaga yung banda sa aking ibaba pero kinaya ko. Kakayanin ko to. Binuksan ko ang pinto at tuloy-tuloy sa paglalakad papunta sa kung nasaan ang kaibigan kong Dr. Dean. Nang makarating ako ay kumatok ako sa pinto. Tuloy, bukas yan. Saan ang kaibigan kong si Bless? Ako to Bless, si Karina. Oh, ikaw pala. Tuloy ka Karina. Tuloy-tuloy ako sa pagpasok at umupo sa upuan na nakaharap dito. O ano sa atin? Sabi niya pa. Ganito kasi yan, Bless. Bakit ako nandito sa ospital? Bakit parang masakit banda sa may ano ko? Kaya ka nandito sa ospital kanina kasi dinala ka rito kasama si Baking Hector kasi hinimatay ka sa kalagitnaan ng paglalakbay. At yung tungkol naman sa bakit masakit yung ano mo pasensya na Karina ha. Hindi kasi ako yung doktor na humawak sa iyo. Sabi ni Bless. Hindi. Okay lang Bless. Baka naistorbo na kita. Pwede na naman siguro ako umuwi no? Oo, pwede ka na umuwi. Ano, okay ka naman na, di ba? Oo Bless. At saka siya, sige na nga. Mauna na ako. Napahinto ako at may biglang kumatok sa pinto. Tinignan ko si Bless at ngumiti. Sige, see you tomorrow ha. Bye-bye. Saad ko at kumaway dito. Sige Karina, ingat ka sa pag-uwi mo ha. Lumabas na ako sa kwarto at tuloy-tuloy sa CR para magbihis. May dala naman akong damit na ibinigay ni Bless sa akin. Matapos akong magbihis ay agad kong tinawagan ng bakla naming kaibigan na si Hector para magpasundo ako. Hindi naman ito busy sa mga oras na to Sa labas ng ospital ako naghintay kay Hector. Hindi naman nagtagal ay naaninag ko ng sa di kalayo ang kotse ni Hector. Kaya tumayo na ako para pumara ito sa harap ko kaya sumakay na agad ako. Habang nasa sasakyan kami ay puro tanong lang ang narinig ko kay Hector kung okay lang daw ba ako, kung wala ba akong sakit o kung ano man. Sinagot ko naman ito na okay lang ako. Wala rin akong sakit. Sinabi ko lang dito na medyo masakit sa may banda sa ibaba. Sa susunod mas mabuti na mag-iingat ka na Day. Baka putol ni Hector. Ano ka ba? Okay lang. Saka huwag ka mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko Talaga lang ha. Sige, ikaw ang bahala. At saka sinabihan ka ng parents mo na hinimatay ka, no? Sabi ni Hector. Ano naman ang sabi? Ayun, nagalit sa'yo. Hindi ka daw kasi nakikinig dito na tayo. Umanda ka na sarap ni mother. Sabi pa niya. At patawa-tawa pa. Kaya natawa na rin ako. Baliw ka talaga. Saad ko at pinalo si Hector. Nakita ko naman ang pag-iba na ekspresyon nito. Aba, tatawa ka na lang. Manghahampas ka pa Karina. Napakasama mo talaga. Sabi ni Hector. Natawa na lang ako sa usapan namin. At nagpaalam na ako dito na papasok na ako sa bahay. At baka may trabaho pa siya. Tumango lang naman siya at umalis na. Tinanaw ko ang kotseng papalayo na si Hector nang di ko na talaga matanaw ay pumasok na ako sa bahay. Parang tahimik ata. Wala pang ilaw. Hindi ko alam kung anong problema.
Tuluyan akong pumasok at iniwan ko lang muna sa labas ang tsinelas na suot ko at tuluyan ang pumasok. At saka ko inon ang ilaw. Ma, pa, ate, kuya. Pagtawag ko sa lahat pero walang sumasagot. Naisip ko baka umalis muna at may kailangang asikasuhin. Napagod ako kaya tumuloy na ako sa kwarto ko para magpahinga. Nagising ako nang biglang may yumugyug sa akin ng mahina at iminulat ko ang aking mata. Si Trixie, ang anak ni Ate Karina, si Kuya Cyrus na hindi pa siguro nakakauwi. Ano ba, Trixie? Sabing wag mo nang pakialaman at kulitin Tita Karina mo, pagod yan. Pagsigaw ni ate galing sa labas. Mama, Lola, Lolo, gising na si Tita Karina. Pagsigaw ni Trixie at mabilis na tumakbo palabas na ikinalito ko kung anong nangyayari. Hindi nagtagal kasama na ni Trixie sila sa pagpasok sa kwarto ko at umupo sa tabi ko. Napilitan naman akong umupo. Okay ka lang ba, anak? Sabi ni Mama. Okay lang po ako, huwag po kayo mag-alala. Pasensya na po at binigyan ko kayo ng problema ha. Hoy Karina, tanda-tanda mo na. At alam mo na ang ginagawa mo. Mag-iingat ka din kasi. Sabi ni Ate Katrina at tumango na lang ako. Tama na yan, Katrina. Okay lang anak, o siya, lalabas na kami ng papa mo at magluluto pa kami. Sabi ni Mama. Sige po ma, pa. Ate, salamat po ha. Nakuwala yon anak, pagaling ka na lang. Tatawagin ka na lang namin mamaya. Sabi ni Papa na ay kinatungo ko. Sige po. O siya, halika na Alberto. Sabi ni Mama kay Papa. Lumipas ang 3 araw. Bigla naman ako nasuka sa CR. Narito ako ngayon sa bahay ni Hector. Si Bless kasi nasa US, may kailangang asikasuhin. Naramdaman ko naman ang paghagod ni Hector sa likod ko. Okay lang yan, Karina. Ano ba kasi nangyayari sa iyo, ha, Day? Sabi ni Hector. Ganito kasi yan. Kani-kanina lang nahihilo ko bago tumayo sa higaan. At ngayon nasusuka ako. Uy, baka kung ano na yan ha, Karina. Naku. Sabi ni Hector. Napaupo naman ako sa pakanting upuan. Hindi alam ko anong nangyayari sa akin. Napansin ko si Hector na nagbibihis ng coat. Tiningnan ko ito at pinigilan ng kamay. Uy, saan ka pupunta, Hector? Abay, saan pa? Di sa ospital. Pa-check up ka, Beshi, no? Ano ka ba? Baka kung ano na yan o may sakit ka na para maagapan na natin. Sabi ni Hector na kinangiti ko. Uy, anong hiningiti mo dyan, ha? Wala. Pasalamat talaga ako at ikaw ang beshi ko. Drama naman ito. Halika na. Para di ka na mahirapan pa. At ang traffic kaya, bilisan mo na. Sabi ni Hector at inalalayan na akong tumayo. Sumunod na lang ako kay Hector na napaka-overprotective talaga nito. Minsan nga napapagkamala na kami magjowa Hindi naman kasi halata na bakla ito sa pananamit. Magaling manamit, pang macho, pero yung puso tulad ng babae. Marami pa nga na mga kababaihan ang nagkakagusto dito Mabilis itong magmaneho ng sasakyan kaya agad kami nakarating sa ospital na pinagdalhan sa akin noon. Lumabas na kami sa sasakyan at umayos na ako ng tayo. Hoy, bilisan natin, Beshi. Sabi ni Hector habang hawak ako. Hoy, dahan-dahan lang, ano ka ba? Hindi naman ako emergency, no? Sabi ko pa. Hindi ko napansin ang muti ko nang mabunggo ang isang doktor. Mabuti na lang at hinila ko ni Hector kaya nakaiwas. Hindi mala nagsorry ang doktor na yon. Ay so what? I expected. Pogi naman yon. And pasi sa look niya ay babaero siguro yon. Pumasok na kami sa nilabasan ng doktor na muti ko nang makabungguan kanina. O tuloy, sabi ng nurse. Siya pala muna ang pinabantay ng doktor na umalis kanina. Binuksan ko na ang pinto at pumasok kasama si Hector. Yung ding nurse ang humawak sa akin noon. O ikaw pala, Miss Erica. Kumusta po kayo? Success po ba? Sabi ng nurse. Lumingon ako sa likuran ko at wala naman akong makitang ibang tao doon bukod sa amin ni Bakla.
Nakakapagtaka bakit ako tinawag ni Erika. Hindi ko naman pangalan yun. Ay, hindi po ako si Erika. Ako po si Karina. Sabi ko habang si Hector ay nakikinig lang. Hala, nagkamali pala ako. Naku ma'am, sorry. Sabi ng nurse na parang nagulat pa. Nagtaka naman ako ba't ito biglang nag-sorry. Pero never mind na lang. Gusto ko na malaman kung anong nangyayari sa akin eh. Nurse, ano po ba nangyayari sa akin? Nasusuka ako minsan at nahihilo. Ano po ba nangyayari sa akin? May sakit po ba ako? Naku ma'am, huminahon po kayo. Nagkamali po kasi ako ng turok sa inyo. Gatas po kasi ni Doc Ivan yon. Para kasi po yun sa girlfriend niya eh. Naku, sorry po. Dito na ako ng lumo sa narinig. Muntik na ako mahulog sa upuan. Paano na to? Anong gagawin ko? Nakita ko rin ang pagkagulat ni Hector. May pangarap pa naman ako maging isang model. So paano na to? Itutuloy.